po tayo sa ilang minuto na lamang po. Lahat po ng nakakarinig ng aking boses na kayo po ay umakyat at umupo na po. Yes po, good morning, nanay. Sama ka dito. Ayan, sige po. Magandang umaga po. Long time no see rin po, Char. Kasi after ilang buwan po, nandito po ako sa harap niyo, nag-worship lead. So, thank you po sa Diyos na sinubaybayan niyo po ako, pinitektahan at dinala niyo po ako ngayon sa harap. At hindi lang po ako ang nasa harapan niyo, may kasama po ako. Yay! So, ayun po. Nagpapasalamat po ako na nandito po ako. Nagpapasalamat rin po ako na may bagong trabaho na po ako. Kahit na medyo stressful, pero ayun po, marami pong pasalamat. So, ikaw, Sandara, may nais ka bang i-share na Thanksgiving? Unang-una nagpapasalamat ako kay Lord kasi nakapag-worship lead na naman ako ulit for the second time. And napakagandang opportunity nito para sa akin na magpagamit kay Lord. And nagpapasalamat din po ako kasi naiiyak ako. Kasi wala na po talagang slot sa PUP pero talagang gumawa sa Lord ng way para makapasok ako. Sobrang July pa po kasi ako nang hihingi ng request sa kabilang school and last day lang po nila ako binigyan, which is yung deadline po ng pasahan sa PUP. August 26 pa lang po, wala na pong slot sa tourism. And nung August 30 po, pumunta po ako sa sa tourism department po ng PUP. And then, ilang beses na pong nagsusorry yung chairperson kasi wala na po talagang slot. Pero ayoko pong sumuko, hindi po ako umalis. And talagang nagtiwala ako kay Lord. Nag-pray ako na alam ko magkakaroon din ng chance na parang mapagbibigyan ako. And then, ayun po, kahit hindi nakikinig yung chairperson, nag-explain lang po ako hanggang sa nung nakita niya ako, naiyak na ako. Sabi ko, sobrang dami ko na po kasi Tapos, ayun po, grabe talaga si Lord. Sobrang bait niya. And kahit na siguro alam ni Lord kung ano yung mga pinagdaanan ko the past few months. And talagang bigla akong na-accept sa PUP po, finally. And nakakuha po ako ng tourism course. Sobrang bait talaga ni Lord. And maniwala lang talaga tayo sa Kanya kasi sobrang thankful ako na gumawa si Lord ng way para makapasok ako. Kasi dream school ko rin yun. And alam kong hindi ako mas nahihirapan ngayon kung makakalipat ko ako ng school. So, ayun po, sobrang thankful po ako. And thank you rin po pala sa mga prayer po ninyo. Yan na, sabi sa Psalms 107, what? Give thanks to the Lord for He is good. His love endures forever. Sabi sa awit naman sa Tagalog version, magpasalamat tayo sa Panginoon dahil siya'y mabuti, ang pag-ibig niya ay magpakailanman. At naramdaman nga po namin, sana kayo rin po, naramdaman niyo po yung pagmamahal ng ating Diyos at kung gaano po siya kabuti sa atin. Tumayo po tayong lahat na tumawid po tayo. Oh
Maaari na po tayong umupo. Sabi po sa Psalms 28 verse 7, "The Lord is my strength and my shield. In Him my heart trusts. And I am helped. My heart exalts, and with my song I give thanks to Him." Sabi niya sa Tagalog, Psalms 28, awit 28 verse 7, "Si Yahweh ang lakas ko at kalasag. Tiwala ko'y sa Kanya nakalaga. Tinutulungan niya ako at pinasasaya. Sa awiti, pinapasalamatan ko siya." Grabe, sobrang mabuti po Thank you. ang sa ating lahat. Kaya tayo po ay manalangin. Yes, Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Talagang sobra-sobra, Ama, ang iyong kabutihan mo sa bawat isa sa amin. Salamat, O Lord, sa mga pangako mo na ikaw ang aming kalasag. Ikaw, O Diyos, ang aming lakas. Tinutulungan mo kami, O Diyos, at pinasasaya mo kami araw-araw. Ikaw ang pinanggagalingan ng aming kalakasan, kaya kami ay patuloy na nagpapasalamat sa iyo. Binigyan mo ng kulay ang aming buhay, Panginoon, dahil niligtas mo kami. Binigyan mo kami ng pag-asa. Binigyan mo kami ng buhay, Panginoon. Tunay na mabuti ka sa amin dahil niligtas mo kami sa aming mga kasalanan sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo na siyang aming tagapagligtas at Panginoon. May saysay ang aming pananampalataya. May saysay ang aming mga ginagawa sa aming paglilingkod dahil sa ginawa mo, Panginoon. Marami kang ginawa sa aming buhay. Marami kang ibinigay sa amin, Panginoon. Kaya kami ay patuloy na nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo. Ikaw ay nararapat na sambahin, dakilain at papurihan, Panginoon. Hindi lamang tuwing linggo, kundi sa araw-araw ng aming buhay. Even though marami kaming trabaho, Panginoon, napakahalaga, O Diyos, na bigyan ka namin ng panahon, purihin ka sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Lord, sa lahat ng mga kasagutan mo sa aming mga panalangin, kung paano ka pong patuloy na nagpapagaling ng mga may sakit. Salamat po, Diyos, sa pagpapagaling mo sa aking sister-in-law na si SP. Salamat, Lord, at niligtas mo siya sa dengue, Panginoon. Salamat din, O Diyos, kung paano pong ginabayan, tinulungan si Sandara sa kanyang pagpasok sa PUP. Tunay na ikaw, Panginoon, ang gumawa nito. Kaya kami ay nagpapasalamat sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Ama, sa pagtugon mo sa aming mga panalangin, Panginoon. Doon din po yung katatapos lamang na pre-annual planning and evaluation ng Batasan, LOLCF Batasan. Salamat sa pag-iingat mo, paggabay mo, at kung paano ka po, paano mo po kaming sinamahan at naging smooth po ang aming planning and meeting, Panginoon. Salamat din po sa natapos na Church and Planting Ministry na annual planning nung last week. Salamat din po sa iyong paggabay, Panginoon. At sa iba-iba pang mga gawain na kung saan ay ginabayan mo po ang bawat isa. Salamat din, O Diyos, sa provision mo, sa iyong daily protection. Kung paano mo pong patuloy na sinusustain ang mga manggagawa mo dito sa aming iglesia. Salamat, Lord, sa mga tagapangaral namin. Alam namin, Panginoon, na hindi madali ang paggawa ng mga manuscripts. Nagpapasalamat kami sa iyo, O Diyos, kung paano po silang ginagabayan at sa mga mensahe na patuloy nilang hinahatid sa amin, Panginoon, tuwing linggo. And doon din po, Ama, sa iba pa mga kapatiran na patuloy na nagpapagal, Ama, pang maglingkod dito sa aming iglesia. At doon din po, Ama, sa mga, kahit na hindi namin nakikita sila, sa mga kapatiran na patuloy na nananalangin, kahit na nasa bahay sila. Salamat, Lord. Paano ka pong patuloy na tatalaga ng mga manggagawa mo, Panginoon.
Nararapat ka, Panginoon, na pasalamatan sa lahat ng mga kabutihan mo at katapatan mo sa amin. And sa umagang ito, Ama, kami ay muling dumudulog sa iyo. Hiniling namin, O Diyos, na ang iyong layunin, tunay na layunin mo ang maisagawa ng aming iglesia. Patuloy nawa, Panginoon, na gamitin mo ang iba't ibang ministry namin na meron kami dito na maipahayag ang iyong mabuting balita sa iba, Panginoon. Tulungan mo kami, O Lord. Gabayan mo po ang bawat ministry coordinator, bawat ministry na kanilang hinahawakan, na aming hinahawakan, Panginoon. At nawa ang mga ministry na ito, siyang instrumentum, O Diyos, ng bawat miyembro ay lumago sa kanilang pananampalataya sa iyo at magamit din po ang bawat isa sa amin na makapagpahayag pa ng balita sa iba na hindi pa nakilala sa iyo at makapagdisipulo kami, Panginoon. Father God, alam namin maraming tao ang nangangailangan sa iyo. Within our own family, within our friends, within our community, Lord. You know and we know that many people need you. And may you help us, Lord, the Lord of life. Use our church, Lord, dito sa Doña Carmen, sa Batasan, wherever, sa Carissa, Lord, and even yung iba-ibang churches sa buong Pilipinas, Father God. We ask you that you will use all this, Lord, to go and continue to share your gospel so that many people will come to you, Lord. Kung makikita namin, Panginoon, ang mundo ngayon, nakakalungkot, Panginoon, na maraming tao ang gumagawa ng hindi tama sa iyong harapan. Even just this morning, Lord, yung nakausap ko na isang tao, sabi niya, yun naman po ang kalakaran, pero sabi ko, it's really a sin that people get together without marriage. And we ask you, Lord, that alam namin na it's only you who could give hope to these people. And may you use our church, Lord, to reach out to them, Father God. And Lord, sa umagang ito, Panginoon, nilalapit din namin sa iyo, Ama, yung iba't ibang gawain pa na gagawin namin, like yung praise and worship music team meeting and planning this afternoon. Gabayan mo po si Joanna sa kanyang pangunguna. Gabayan mo po ang bawat member ng praise and worship music team, Lord, that they will continue, Lord, to have their commitment in this ministry and not just to raise their name, but to raise your name every time they have and lead the praise and worship. They will remember, Father God, the purpose of this praise and worship ministry is to lift up your name, O God, O God. Use all of them and continue to protect them, guide them, and help them, Lord. Father God, nilalapit din namin sa iyo, Ama, yung mga darating pa na meeting like yung council pre-annual planning with the ministry coordinators sa September 21. We ask you, Lord, that you help our council, especially the chairman, si Elder Lem, the elders, Lord, and everyone. We ask you, Lord, na nawa ilagay mo sa aming kaisipan, sa aming mga puso, ang ninanais mo para sa iglesyang ito. At tulungan mo kami na sundin yun, Panginoon. Alam namin, O Lord, na we have so many plans in our hearts, but it's only your purpose which always prevails. And help us, Father God, to know those purposes, those plans that you have, Lord. Ilagay mo sa aming puso, Panginoon, upang yun ang maisagawa namin, Panginoon. Gabayan mo kami, Ama, sa gawain nito. At ganun din po, Ama, sa iba pang mga darating na mga iba pang mga meetings para sa taong ito, para maiplano, Ama, yung para sa taong 2025. Samahan mo po ang bawat isa, i-sustain mo po kami, tuloy mo kaming bigyan ng kagalakan sa aming paglilingkod, at doon din po yung mga ibang members namin. Encourage everyone, Father God, continue to serve you. Even though na kung hindi sila kasama sa ministry, we pray, Lord, they'll continue to touch their hearts and be a part of the ministry where they can use their talents, Lord. And Father God, we also pray na tuloy po i-provide pangailangan ng aming iglesia,
ang mga members, lalo na po yung magpapasukan nitong mga estudyante na pumpasok na pa sa taong 24-25 na school year. May you be with them and provide all their needs. And help them, Father God, to trust in you and be faithful to you. We also pray, Father God, for DUI. Salamat, Lord, kung paano po siyang ginabayan sa pag-apply niya ng trabaho sa abroad. We lift her up to you right now, Lord. And we ask you, Father God, that you will go with her sa pagpunta niya sa abroad, Panginoon. Tulungan mo siya sa kanya sa trabaho na gagawin niya doon. Ingatan mo siya, gabayan mo siya, at bigyan mo siya, Panginoon, ng patuloy na magandang kalusugan at kalakasan. At nawa, Panginoon, patuloy pa rin po ang kanyang pagdalo ng pananambahan doon. Sana i-provide mo ito, Panginoon, upang magpatuloy po, Panginoon, ang kanyang relationship sa iyo. And lastly, Lord, we also lift up to you our country. Alam na alam mo po, Ama, ang sitwasyon ng aming bansang Pilipinas. And it's only you who could help us. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Tulungan mo po, Ama, ang aming mga government officials. Yes, sila, Panginoon, ang nakatalaga upang ayusin at makatulong, Panginoon, sa pagresolba ng problema ng aming bansa. Bigyan mo sila ng karunungan, Panginoon. Ingatan mo po ang bawat isa sa kanila at tulungan mo sila maging matapat, maging honest sila sa kanilang pagtatrabaho. Tulungan mo po, Panginoon, ang mga opisyalis na ito, Panginoon, na maisagawa ang iba't ibang programa. Ang dami pong programa ng aming bansa at nawa ito ay maisagawa, ma-implement upang makatulong sa mga mamamayan namin, Panginoon. Batid mo rin, O Diyos, ang problema namin sa West Philippine Sea. There's so many incidents that we feel so hopeless, nakakalungkot. And we just ask you, Lord, ikaw lamang, Panginoon, ang pwedeng makatulong sa amin na mamagitan ka, Ama, sa problema na ito. Tulungan mo po, Panginoon, ang aming bansa, maipaglaban ang aming karapatan, Panginoon, ayon sa iyong kalooban. Ikaw nakakalam sa mga ito. Ikaw, Panginoon, ang may kayang tumulong para magkaroon ng mapayapang solusyon dahil sa bagay na ito. Ingatan po ang aming mga fishermen, yung mga coast guards namin. Protektahan mo sila, Ama, laban sa mga karahasan na nangyayari o nagagawa sa kanila. And then, nihiling din namin, O Lord, na itali mo po, Ama, ang masamang espiritu na gumagawa, kumikilos sa mga ibang tao outside our country, Lord. That they will really realize na hindi tama ang kanilang ginagawa, Panginoon. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang aming ekonomiya, ang aming agrikultura, at nawa, Panginoon, magkaroon ng maraming pagkain para bumaba ang mga presyo, Panginoon. Marami pa po kaming mga pwedeng idulog sa iyo, like yung ibang mga departamento, like yung education system namin, Lord, naway maging maayos ito, seguridad sa energy at iba pa. Pinagkakatiwala lang namin ito sa iyo, Panginoon. At nawa maghari ka po sa aming bansa at sa buong mundo, magpatuloy nawa na may bahagi ang mabuting balita mo sa iba. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. Kami ay patuloy na nagpupuri sa iyo sa lahat ng kabutihan mo at katapatan mo. Hindi humihinto ang iyong pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Kaya salamat, Lord. Ito ang aming mga panalangin sa tanging pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas at Panginoon. Amen. Tunay nga po na marami tayo papagpasalamat sa Diyos na bahagi ko ang buhay ni Nayo. Meron ako akong bagong trabaho at isa po yun sa mga answered prayer. At kahit na sobrang stressful,
naghahanda ng lectures, kinikilala lahat ng mga estudyante, nag-aayos ng materials sa Google Classroom. Masasabi ko po, this past 2 weeks, I was very busy living my life. To the point na napapaisip ko ako na nakakalimutan ko ba yung aking first love na si Jesus. Tapos sabi nga po na kita ko nga po yan sa Psalm 63, because your love is better than life, my lips will glorify you. At yun po, parang napaisip ako, masyado ko na bang minamahal yung buhay ko. Achievements ko, yung magaling na ako sa Indonesia. At yun po, ito po nag-realize sa akin nasa na ba ako sa journey ko with God, with Jesus. At talaga bang mahal ko ba talaga si Jesus? Or mas pipiliin ko yung buhay ko dito sa mundong to? Pero higit pa yung pag-ibig niya sa atin, hindi lang niya tayo pinaprovide, hindi lang siya nagbibigay ng mga kasagutan sa ating mga tanong, sa ating prayers. Pero siya mismo, love came down to us and He died for our sins. At binigay niya ay eternal life, kaligtasan. At habang nandito pa tayo sa mundo, we have the full life. Sabi nga po sa John 10:10, I have come that they may have life and have it to the full. Sabi po sa Tagalog, narito ako upang sila magkaroon ng buhay at magkaroon ito na may lubos na kasaganahan. Yung achievements and everything, friendships, hindi nila kaya i-satisfy ako. At kailangan ko kayong i-process at mag-reflect sa akin, mag-reflect sa buhay ko na si God ba talaga yung masasabi ko nakaka-satisfy sa akin. At dapat lang, in Him we are living a full life. Christ is enough. So tumayo po tayo lahat, awitan po natin siya, at magsilbi ko yung isang panalangin sa akin.
but Jesus. Of your presence.
itago natin ang ating sarili sa patuloy ng ating Magandang umaga po sa ating lahat. Nakapanood po kayo ng balita nitong mga nakaraang araw linggo? Hindi ko alam kung napanood niyo po ito o nabalitaan. No, recently, merong ilang mga supporter ng isang religious group, actually kulto, itong grupo na ito, ay nag-form ng barricade at nagkaroon ng standoff against mga law enforcers sa Davao, no? Dahil may arrest warrant yung kanilang leader, ay hinarang nila yung mga pulis. So this went on for a few days. Noong August 25 ng gabi, nagkaroon ng violent encounter. So may 6 daw na pulis according to Rappler na nasugatan. At kinailangan nilang gumamit ng tear gas. So sa side ng mga protesters ay hindi natin alam kung ilan yung nasaktan. Habang inihahanda ko po yung mensahe ng Diyos sa atin ngayong umaga, napaisip ako dahil sa event na to. No? Napaisip ako at I was confronted with a question, up to what extent am I willing to go for what I believe in? No? Hanggang saan ko kayang pumunta o hanggang ano ang kaya kong gawin para sa aking pinaniniwalaan. Nakuha niyo po yung tanong? Hanggang saan? So sa context ng ating pag-aaralan, pwede nating i-phrase yung tanong, how far are you willing to go to follow Jesus? How far are you willing to go to follow Jesus? Bigyan ko po kayo ng ilang segundo, no? Pag-isipan. Hanggang saan? Mga kapatid, mahalaga yung sagot nyo sa tanong na to. Kasi nakasalalay dito, nakasalalay sa sagot nyo, kung disciple ba kayo ni Jesus o hindi. Ulitin ko po. Kaya mahalaga yung tanong na to, nakasalalay dito kung disciple ka ni Jesus o hindi. Hindi ibig sabihin na nakikita tayo tuwing linggo, every Sunday dito, ay automatic disciple ka na agad. So mahalagang malaman natin ano bang ibig sabihin ng disciple. Hindi lang dahil tema natin to sa buong isang taon, matatapos na isang taon, mabilis lang po, September 1 na ngayon, sumisilip na si Jose lumabas na si Jose Marichan, no? So patapos na po, 4 na buwan na lang yung natitira sa taon. So maganda magkasundo tayo, maintindihan natin anong ibig sabihin ng Panginoong Diyos, anong ibig sabihin ng pagiging isang disciple. Mahalaga dahil doon sa passage na babasahin natin nung panahon ni Jesus, no? Sa Luke 9, yung mga tao noon kasama yung mga disciple ay may sariling konsepsyon, pagkakaintindi, ano ba ang tagasunod or disciple. So yung crowd, no, mamaya babasahin natin yung passage, katatapos lang nito ng feeding ng 5,000. So nasa latter part na ng ministry si Jesus. At yung kanyang movement ministry is gaining a huge following. Merong at least 5,000. Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, merong at least 10 to 15,000. Kasi ang binilang lang doon ay yung mga lalaki na sumusunod kay Jesus. At akala nila ay followers sila ni Jesus. Bakit? Lumalapit sila sa kanya para sa pagpapagaling. Lumalapit sila sa kanya para makakain. Lumalapit sila sa kanya para makarinig ng turo niya. Actually, manghang-mangha sila every time na Jesus would open his mouth, manghang-mangha sila sa lumalabas sa kanyang bibig. So, akala nila, tagasunod sila ni Jesus.
At the same time, yung mga disciples, akala nila talagang disciples sila ni Jesus. Dahil prior to this challenge, no, mag-confess si Peter, sasabihin niya, Panginoon, kilala ka namin. Ikaw ang Kristo, ikaw ang Messiah. At sa beginning ng chapter 9, they were sent out. Itong 12, pinadala sila sa isang short-term mission at ginawa nila mismo kung ano yung ginagawa ni Jesus. So akala nila, disciple din sila. Mahalagang sagutin, no? Dahil kahit na sama-sama tayo dito sa Lord of Life, ay may kanya-kanya tayong perception. Ano ba yung disciple? Pwedeng sabihin natin, disciple ako kasi tinanggap ko si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. So, disciple ako. Pwede nating sabihin na disciple ako kasi consistent naman ako every Sunday, nagbabasa ako ng Bible at nagpe-pray ako. So, disciple ako. Pangatlo, disciple ako kasi nagsiserve naman ako sa ministry. In fact, nagli-lead nga ako ng ministry, nagli-lead ako ng small group, at nagsishare ako ng gospel. Disciple ako. Ang ibig sabihin ng disciple. So, mahalaga, mga kapatid, na masagot yung tanong, ano ba ang disciple? So, ngayong umaga, sasagutin natin, what does it mean to be a disciple? So, kung umattend ka po ng preaching clinic, itong refresher, no, para ma-reinforce yung natutunan natin, yung pinaka-theme is following Jesus. Yung topic, what does it mean? Or yung meaning of following Jesus. At meron tayong 4 na principle na pupulitin mula sa Luke 9:23 hanggang 26. Kung meron po kayong Bible, kindly open it to Luke 9, chapter 8. Luke chapter 9 verses 18 hanggang 26. Tapos samahan niyo po ako, tayo po tayo lahat. Babasahin ko sa Mabuting Balita Biblia. So buksan niyo po, sundan niyo ako kung meron kayong personal copy ng Bible. Kung wala, pakinggan niyo. Babasahin ko, hindi lang yung 23 hanggang 26, kundi mula sa verse 18. At ito po yung sabi. Isang araw, habang si Jesus ay nananalangin mag-isa, lumapit sa kanya ang mga alagad. Tinanong sila ni Jesus, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino raw ako? Sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo? Sabi naman po ng iba, kayo si Elijah. May nagsasabi namang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong unang panahon. Kayo naman, ano ang sabi niyo? Tanong ni Jesus sa kanila. Kayo po ang Kristo ng Diyos, sagot ni Pedro. Mahigpit na itinagubili ni Jesus sa kanyang mga alagad na huwag nilang sasabihin ito kanino man. Verse 22. Sinabi pa niya sa kanila, ang anak ng tao ay dapat magdanas ng matinding hirap, itatakwil siya ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay papatayin, ngunit sa ikatlong araw ay muli siyang mabubuhay. Ito po yung passage natin, 23. At sinabi niya sa kanilang lahat, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili, pasanin araw-araw ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong daigdig kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay. Kapag ako at ang aking mga salita ay ikahihiya ninuman, ikakahiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya, nataglay ang kanyang karangalan at ang karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Manalangin po tayo. Ama, pagpalain niyo po itong mga salita na mapapakinggan namin mula sa inyo ngayong umaga. Gamitin niyo po ito para maintindihan namin. Ano bang ibig sabihin? Tunay na ibig sabihin na maging mga tagasunod mo. Tulungan mo kami. Tulungan mo kami sa tulong ng Banal na Espiritu na tumugon at sumunod sa ipapagawa mo po sa pamamagitan ng mga salita na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nakaupo na po tayo. Follow Jesus, no? Or the true meaning of being a disciple. Ito po yung key passage, yung sabi sa American Standard Bible, if anyone, no, and he was saying to them all, hindi lang yung disciples, kasama yung crowd, if anyone wants to come after me, no, if anyone wants to come after me, he must deny himself, take up his cross daily, and follow me. So sa MBB, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. So anong ibig sabihin? No, mabilis lang po na background sa Luke chapter 9, no? Etong mga katagaan na ito ay binitawan ng Panginoong Hesus 2 taon na at least yung nakakalipas nung sinimulan niya yung kanyang ministry. 2 taon na. So matagal niya nang kasama yung mga disciples by this time. Nabanggit ko kanina na he was gaining a large following. In fact, kaya niyang pumuno ng Araneta Coliseum. No, kasi ang Araneta Coliseum 15,000 yung seating capacity. So kaya niyang punuin 'yon. Ganong kalaki yung dami ng tao na sumusunod sa kanya. Nasagap na rin ni Herod na lumalaki na yung ministry at movement ni Jesus. Kaya nagiging threat na siya. Sa beginning ng chapter 9 ay tinatanong na ni Herod, sino ba tong tao na to? Kasi may nagbabalita sa kanya, nabuhay ba ulit si John the Baptist? Kasi merong isang teacher, kilalang teacher na ang laki-laki na ng ministry. So sa Luke chapter 6, in-appoint niya na yung 12. So they are leaders under training. So meron ng susunod sa yapak ni Jesus pag nawala na siya, no? At ngayon, Luke chapter 9, papunta na sila sa Jerusalem, pero walang kaalam-alam ang mga alagad sa mga susunod na mangyayari. So kailangan niyang iset yung expectation nila, no? Walang kaalam-alam yung mga alagad kung anong mangyayari. Binasa po natin starting with verse 18. Sa puntong ito, ginamit na teaching moment ni Jesus on their way to Jerusalem. Galing sila sa Caesarea Philippi sa north ng Israel, no, papunta sila pababa kasi katatapos lang ng ministry nila. Pero alam ni Jesus yung kalooban ng Panginoon na Jerusalem, no, yung end point ng kanyang ministry. So sa puntong ito, tinanong niya yung mga disciples, sino raw ako ayon sa mga tao? Sino raw ako ayon sa mga tao? So sumagot sila. May mga nagsasabing kayo po si Juan, John the Baptist. May nagsasabi rin kayo si Elias. At ang iba naman ay nagsasabing isa po propeta ng unang panahon na muling nabuhay. Pero tinanong niya ulit ang mga disciples, pero para sa inyo, sino ako? At sumagot si Pedro, kayo po ang Kristo. No, pause lang po tayo sandali, no? Mahalaga para kay Kristo, mahalaga para kay Jesus, nakilala siya ng mga sumusunod sa kanya. No, maliwanag po 'yun. 2 taon na silang magkasama pero kailangan pa ring i-clarify. Para sa inyo, sino ba ako? No? Para sa inyo. At pangalawa, hindi mahihiwalay 'yon dun sa kanyang hamon sa kanila. Kasi pagkatapos niyang tanungin, i-clarify, ay sasabihin niya sa kanilang lahat, ang sino mang gustong sumunod sa akin. Ang sino man gustong sumunod sa akin. So may gustong i-clarify ang Panginoong Hesus dito, no, sa puntang ito, on their way to Jerusalem. At doon po natin kukunin yung unang principle. Unang principle of following Jesus cannot be separated from knowing Jesus. At totoo rin yung kabaliktaran. Hindi mo pwedeng sabihin na kilala mo ang Panginoong Hesus, hindi ka sumusunod sa Kanya. Hindi pwede. So at this point ng pagtatanong, meron silang sariling konsepsyon kung sino si Jesus. Yung mga crowd, akala nila isang magaling lang na prophet si Jesus. Yung mga disciples, tama sila na si Jesus yung Messiah, pero akala nila
Si Jesus being the Messiah ay magsisimula ng isang political revolution, mag-start ng mutiny na papatalsikin yung government ng Rome. So may kanya-kanya silang idea, conception, sino si Jesus. Pero following Jesus cannot be separated from knowing Jesus. Mga kapatid, merong kinalaman yung ating pagsunod sa ating pagkakilala sa Panginoong Jesus. Merong kinalaman yung ating pagsunod sa pagkilala natin sa Kanya. Kung ang pagkilala lang natin sa Panginoon ay isang ama na binibigay yung ating pangangailangan o tatay na hinihingan lang ng allowance, ganun lang yung magiging uri ng pagsunod natin sa Kanya. Lalapit lang tayo sa Kanya pag meron tayong kailangan. Pag nakuha na natin yung kailangan natin, wala na, tapos na, no? Gagawin na natin yung gusto natin. Kung ang pagkakilala natin sa Panginoong Diyos ay isang law enforcer, napaparusahan niya tayo kapag tayo may lalabagin na batas, ganun ding uri ng pagsunod yung ibibigay natin sa Kanya. Matatakot tayo every time na meron tayong gagawing mali o kasalanan, no? Dahil sa atin, paniniwala natin, paparusahan tayo ng Diyos. O pwedeng boss, yung tingin natin sa Panginoong Jesus, na nalulugod lang kapag meron tayong magandang performance. May kinalaman yung ating pagkakilala sa Kanya sa pagsunod natin sa Kanya. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yun. Hindi natin pwedeng paghiwalayin. Following Jesus cannot be separated from knowing Jesus. So ang tanong sa atin, kilala ba natin siya? So hindi natapos nun, no? So kailangan i-clarify, no? Kasi may kanya-kanyang expectation yung mga tao na sumusunod kay Jesus. So kailangan niya i-clarify, moving forward, ano ba yung ibig sabihin na maging disciple, maging tagasunod ko? So starting with verse 23, came the clarification. Ang sabi niya sa verse 23, ang sinumang nagnanais sumunod sa akin, or in other words, kung talagang decided kayo, committed kayo na maging disciple ko, ito yung kailangan nyong gawin. Una, kailangan nyong itakwil ang inyong sarili. Una, kailangan nyong itakwil, no, ang inyong sarili. Ang sabi niya, expounding, ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito, ngunit ang mawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay magkakamit nito. Ano nga ang mapapala ng tao, bakamtan man niya ang buong daigdig, kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay. Anong ibig sabihin? No? Anong ibig sabihin? Na itakwil ang buhay or deny yourself sa karamihan ng English translation. Sa Amplified Version, ang sabi, denying ourselves means setting aside our selfish interest. Sa New Living Translation, we must give up our own way. Sa CEV, you must forget about yourself. Sa The Living Bible, we need to put aside our own desires and conveniences. No, in short, ang discipleship po is self-denial. Discipleship is self-denial. Ang pagsunod sa Panginoon ay pagtakwil sa ating sarili. Anong ibig sabihin sa konteksto ng talata? Sa pagtatapos po ng feeding ng 5,000, John chapter 6, kinailangan umiwas o i-isolate ni Jesus yung kanyang sarili. No? Bakit? Kasi yung crowd ay handa nang gawin siyang hari. They were ready to make Him king. Meron silang sariling agenda kay Jesus. Finally, dumating na yung propeta o leader na pwedeng manguna sa atin at magpalaya sa atin sa oppressing na gobyerno ng Roma. No? Pero hindi yon yung agenda ng Diyos. Kahit yung mga disciples may sariling agenda. Nung sinabi ni Jesus, no, sabi ni Jesus na pupunta sa Jerusalem, itatakwil siya ng mga tao, maghihirap siya at ikamamatay niya yon. Sabi ni Peter sa kanya, Panginoon, hindi yan ang plano ng Diyos. So, ang sabi ni Jesus sa kanya, get behind me, Satan. Nung hindi mo alam, ang layunin
at plano ng Diyos. Kahit yung mga disciples may sariling conception, anong ibig sabihin ng sumunod sa Kanya. Meron silang sariling agenda. In fact, many times, nakasakasama nila yung Panginoon, may mga pagkakataon na kailangan silang i-rebuke ng Panginoon dahil nag-aaway-away sila. Panginoon, pag ikaw na yung naghahari, pwede ba na kami, no? Kami yung uupo sa tabi mo. Ako sa kanan, ako sa kaliwa mo, no? Meron silang ulterior motive. Meron silang sariling agenda. Parang discipleship po, hindi ganon, no? Following Jesus means giving up our rights to our own life. At yun yung pangalawang principle. Following Jesus means giving up our rights to our own life. Masyadong light, no, yung sa salita ng Diyos. Wag unahin yung sarili. So mas maganda yung translation ng mabuting balita, itakwil. Yun po yung ginamit, no? At hindi na pwedeng pag-aangin yung salita na yun dahil yun mismo yung ibig sabihin ng Panginoong Jesus. Kailangan natin isuko yung karapatan natin sa ating buhay pag sumunod tayo sa Panginoon. At ang sabi niya pa sa verse 25, ano ang papapala ng tao, makamtan man niya ang buong daigdig, kung mapapahamak naman at mawawala ang kanyang buhay. O anong sinasabi ng Panginoong Jesus dito? Yung salita po na lose, yung salita na profit, ay mga lengguwahe salita na hiniram niya sa lengguwahe ng economics o business. No? Ano yung tutubuin mo? Ano yung ikakalugi mo? Ang sabi, ang gusto lang sabihin ng Panginoon, no? Sa mata ng mundo, yung pagsunod sa akin, ikakalugi mo. Pero at the end, ikaw yung magigain sa pagsunod mo sa akin. Pero kailangan mong isuko ang buhay mo. Di ba po si Apostle Paul yung nagsabi, I have been crucified with Christ, therefore I no longer live. But Christ lives in me. So may pagkakataon po sa buhay ko na kailangan kong paltan yung pronoun na I ng pangalan. At subukan niyo po, magiging iba yung impact ng talata. Lem has already been crucified with Christ, therefore Lem no longer live. But Christ now lives in Lem. Ibig sabihin, wala na, patay na yung dating Lem. Kalimutan mo yung dati mong pagkatao. Ang nabubuhay na ngayon ay si Kristo sa'yo. At yung buhay na yon, ang sabi niya din, ay hindi sa'yo. No? You are not your own, you were bought with a price. Hindi na sa'yo yung buhay mo dahil tinubos ka ng Diyos sa napakalaking halaga. So, wala ka ng karapatan sa iyong buhay. Gawin po natin practical at may mga ilang implications tayong titingnan. No? Dahil maraming pagkakataon na in-expound ng Panginoong Jesus yung turo na ito. Anong ibig sabihin to give up our own life for Him? So, may pagkakataon sa kanyang ministry that someone would say to Him, I'll follow you anywhere. Ang sabi ni Jesus sa kanya, talaga? Susunod ka sa akin? Ang sabi niya, foxes have dens, birds have nests, but the Son of Man doesn't have a place to call His own. May mga lungga ang asong gubat, may mga pugad ang ibon, ngunit ako na anak ng tao ay walang sariling tahanan na mapagpapahingahan. Merong hinamon si Jesus, follow me. Ang sabi ng tao, Lord, let me wait until I bury my father. Ang sagot niya sa kanya, ipaubaya mo sa mga patay ang paglilibing ng kanilang patay. Meron naman, nagsabi, I want to follow you, Lord, but first let me go back and take care of things at home. Ang sabi ni Jesus, ang sino mga nag-aararo na palaging lumilingon ay hindi kapaki-pakinabang ang paglilingkod sa ilalim ng paghahari ng Diyos. Giving up our rights to follow Jesus will affect our comforts, our conveniences, at kahit po ang ating relationships ay maapektuhan. No? Hindi ko po alam kung familiar kayo sa testimony ni tatay. Ang pangarap ni tatay growing up ay maging PMA, maging sundalo. So lahat ng kanyang ginagawa, yung kurso na tinake niya ng college, yung pag-aaral niya ng self-defense, yung pag-exercise niya para lumaki yung katawan niya, lahat yon ay
motivated ng kanyang pangarap, ambition na maging sundalo. Pero hindi yon ang plano ng Diyos para sa kanyang buhay. So binigyan siya ng Diyos ng sakit, nagkaroon siya ng TB, at dahil meron siyang TB, nagkaroon ng lamat yung kanyang baga, disqualifying him para mag-apply sa PMA. Minsan kailangan natin i-give up yung ating ambition, no? Para sa Diyos. Pero for the most of us, hindi naman necessary, no? Kasi minsan yung ambition na binibigay ng Diyos, yung ating mga talento, yung ating burden, passion, ay galing din naman sa Kanya. So mahalagang tanungin ang Diyos, ultimately, no? Ano ang kalooban? Ano ang plano niya sa ating buhay? But again, following Jesus will affect our comforts, our conveniences, at kahit po yung ating relationships. Wala na dito sa slide, pero sa chapter 14, sa chapter 14, ang sabi ng Panginoon, if anyone comes and does not hate his father or mother and mother, wife and children, brothers and sisters, even their own life, such a person cannot be my disciple. Ang sino mang nais sumunod sa akin pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging ang kanyang sarili ay hindi maaring maging tagasunod ko. Napaka-strong ng salita na ginamit, no? Hate, no? At kung gagawin nating literal, ibig sabihin ito, magiging rebelde tayo mga anak. Pero hindi yun yung ibig sabihin ng Panginoong Yesus. Ibig sabihin lang, kailangan natin baguhin, i-redefine yung ating loyalty. Na kahit dumating sa punto na kailangan nating hindi sundin o disobey ang ating mga magulang, maging salungat yung ating posisyon, no? Compared ay susunod pa rin tayo sa Diyos. Masakit para sa aking lolo sa father side, nang sabihin ni Uncle Jun, yung sinundan po ni tatay na kapatid niya, inalala namin siya recently kasi August 29 yung kanyang birthday, pero pumanaw na po siya. Nung pandemic siya namatay. Pero masakit kay Lolo Siso, nung binalita ni Uncle Jun, meron na lang siyang isang semester sa UP Los Baños, kumukuha siya ng forestry. Pero binalita niya kay Lolo na mag-stop na siya sa pag-aaral. Isang semester na lang. At pagkatapos nung pumunta siya ng Phibias, no, sumunod siya doon, magkasama sila ni tatay na nag-Phibias. Minsan darating po tayo sa punto, no? Hindi maintindihan ng mga mahal natin sa buhay yung desisyon na ginagawa natin, pero ginagawa at gagawin pa rin natin sa biyaya ng Diyos dahil sa pagsunod natin sa Kanya. Wala na pong panahon, pero pwede rin natin tingnan yung mayaman, no? Yung isang mayaman na lumapit kay Jesus. Ang sabi naman niya, ginagawa ko naman lahat ng kautusan. So sabi ni Jesus sa kanya, talaga? Gusto mo sumunod sa akin? Sige, ibenta mo yung mga ari-arian mo. Kung gusto mo talaga sumunod sa akin, ibenta mo yung mga ari-arian mo. Alam po natin ang nangyari. Hindi niya magagawa kasi masyadong mahigpit yung kapit niya sa kanyang kayamanan. Meron tayong kailangan na bitawan. Meron tayong kailangan i-give up para makasunod kay Jesus. So following Jesus means giving up our own rights to our own lives, no? Ang tanong sa atin, dapat nating pag-isipan, what do you need to give up to follow Jesus? Anong kailangan mong bitawan para makasunod ka sa Kanya? Nabanggit ko kanina, hindi kailangan na magbago tayo ng profession or katulad ni Ate Bel, pumunta tayo ng Morocco, pumunta tayo ng malayong bansa para magmisyon. Hindi. In fact, may dahilan bakit tayo nilagay ng Diyos sa ating pinagtatrabahuhan, pinag-aaralan, at bakit sila yung ating mga kapitbahay. Merong dahilan. Giving up our own rights means asking God, Panginoon, ano yung kalooban mo? No? Kung estudyante ka,
Ang kalooban ng Diyos sa'yo ay hindi lang maging excellent na estudyante. Kasi Kristiyano kang estudyante. Meron siyang kalooban sa'yo, sa mga kaklase mo, dahil nandun ka, at kahit sa buong mong paaralan. So, kailangan mong itanong. Kailangan mong itanong, Panginoon, bakit dito ako nagtatrabaho? Bakit meron akong office mate na atheist, hindi naniniwala sa'yo? Dahil pwedeng ikaw lang yung pwedeng mag-abot ng mabuting balita sa Kanya. Following Jesus means giving up our rights to our own life. So we need to stop pause. Ano ba yung mga katulad ng mayaman, no, na gustong sumunod kay Jesus? Ano yung hinahawakan natin na mahigpit, no? Madali humingi sa Diyos ng trabaho dahil kalooban niya na mag-provide para sa atin. Pero kung yung trabaho natin ay kumakain ng oras natin sa Kanya, kasama na yung pagpunta sa iglesia at maging involved sa Kanyang gawain, hindi na yon kalooban ng Diyos. At baka kailangan natin pag-isipan kung yung trabaho ba yon ay kalooban ng Diyos para sa akin. Yun po yung pangalawang principle. Pero hindi natapos doon. Ang sabi pa niya, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay kailangang pasanin. Kailangang pasanin araw-araw ang kanyang krus. Hindi yung aking krus, kundi yung kanyang krus. Kapag ako at ang aking mga salita ay ikahihiya ninuman, ikakahiya rin siya ng anak ng tao pagparito niya nataglay ang kanyang karangalan at karangalan ng Ama at ng mga banal na anghel. Ang mga Hudyo po ay walang konsepto ng krus. Hindi sa kanila galing yung krus, no? Kaya sa Old Testament wala kayong mababasa na krus o paraan ng sentensya na crucifixion yung gamit. Ang nag-imbento ng krus ay ang Rome, ang Romans. At yun yung kanilang death penalty nung kanilang panahon. So kung may malala ka na krimen na ginawa, magnanakaw ka, pumatay ka ng tao, automatic death sentence. At ang sentensya sa'yo ay crucifixion. Ipapako ka sa krus. So ang kanilang paraan, mula dun sa lugar kung saan ka sinintensyahan, meron kang bubuhatin na wooden beam. Yung wooden beam na yon, bubuhatin mo hanggang dun sa site kung saan ka ipapako. At yun yung bahagi ng krus. So hindi lang sila after, no, na mamatay ka, gusto nilang din iparade sa lahat ng tao na pinaparusahan ka, no, sa iyong kahihiyan. Makikita ng lahat, hindi ka lang i-display na isang kriminal, no, makikita ng lahat ng tao, lahat ng dadaan na ikaw ay naparusahan dahil sa krimen na iyong ginawa. So ginagamit ni Lucas, no? Ginamit ni Luke itong figure of speech na to, itong metaphor na to, para hamunin at i-clarify. Yun yung ibig sabihin ng isang disciple. Meron tayo kanya-kanyang krus araw-araw na kailangang pasanin. At hindi yun madali. Ibig sabihin, mahihirapan ka. In fact, ang sabi ni Jesus sa verse 22, no, dahil meron sila sariling idea, no? Meron sila sariling agenda, at yun yung agenda ng Diyos. Kailangan niyang iset yung expectations nila. Talaga, sabi niya, or in other words, sinasabi niya sa kanila, disciple ko talaga kayo, willing talaga kayong sumunod sa akin. Kailangan niyo maintindihan na yung pagpunta ko sa Jerusalem ay hindi para umupo ako sa trono ko at maghari na, no, ng walang hanggan, katulad ng sabi sa prophecy. Ang sabi niya, ako na anak ng tao, Son of Man, no, galing sa prophecy ni Daniel, ay kailangan dumanas ng maraming paghihirap. Itatakwil ako ng mga pinuno, ipapapatay nila ako, ngunit sa ikatlong araw ay muli akong mabubuhay. Pangatlong principle, following Jesus means being ready to suffer for His sake. Following Jesus means being ready to suffer for His sake. Mispong si Apostle Paul po ang nagsabi, ang sabi niya, pakinggan niyo mabuti, no? Dahil
bahagi ito ng kanilang doktrina, central teaching nung panahon nila. Ang sabi niya, hindi lang ang pribilehiyong sumampalataya kay Kristo ang ibinigay sa inyo. Hindi lang, kundi ang maghirap din para sa Kanya. Ang sabi niya kay Timothy na disciple niya, makibahagi ka sa mga paghihirap bilang isang mabuting sundalo ni Kristo. Makibahagi. Part yun ng iyong calling bilang disciple. Kung gusto mo talaga sumunod kay Kristo, mahihirapan ka. Kung gusto mo sumunod kay Kristo, mahihirapan ka. No? Si Dietrich Bonhoeffer, isa pong German na pastor theologian, nabuhay siya nung panahon ni Hitler. So pastor siya nung panahon ni Hitler sa Germany, at kilala natin Hitler at ang kanyang ginawa. No? Ang sabi ni Dietrich Bonhoeffer, when Christ calls a man, He bids him come and die. Or kapag tinawag ka ni Kristo na sumunod sa Kanya, ang ibig sabihin, tinatawag ka niyang maging handang isuko ang lahat kahit ang iyong buhay. Sumulat siya ng isang libro, ang title ng libro ay Cause of Discipleship. At nung panahon ni Hitler, kinamatay niya ay yung pagsunod sa Diyos. Ang sabi po ni Brennan Manning, isa ring mananampalataya, ang sabi niya, the cross is not simply an event of history. It is a way of life. The cross is not simply an event of history. It is a way of life. At bawat isa sa atin ay may krus na kailangang pasanin. No? Ano yung krus natin? Ano yung krus natin? Following Jesus means being ready to suffer for His sake. No, yun po yung pangatlong principle. At hindi sinasabi nito na kailangan nating maghanap ng mga bagay na magpapahirap sa ating pagiging Kristiyano. Again, hindi sinasabi ng Diyos na maghirap tayo lahat, pumunta tayo sa bansa na persecuted. Kasi sabi niya, pick up your cross. Meron kang krus. Yung krus na yon, ikaw lang dapat magpasan. No? At hindi ko alam kung ano yung krus mo, pero yung krus na yon ay iba sa krus ko. At ang inaasahan ng Diyos, papasaninin natin yon araw-araw. Yung krus, pwedeng ikaw lang yung Christian sa iyong pamilya. At you're suffering shame. No? May mga pagkakataon na hinihiya ka nila dahil ibang-iba yung conviction mo tungkol sa mga issues. Ibang-iba yung conviction mo sa buhay. Or meron kang asawa, ikaw mananampalataya, yung asawa mo hindi. So every day, you need to trust God, no? Na yung iyong pananampalataya ay maging pananampalataya din ng asawa mo. Or pwedeng meron kang anak. Mag-asawa kayo, mananampalataya. Yung iba mong mga anak, mananampalataya. Pero meron kang isang anak na malayo sa Diyos, no? Malayong-malayo at nagre-rebelde sa Kanya. So kanya-kanya tayo ng krus na kailangan pasanin. Pero yun yung krus na binigay ng Diyos sa atin. At inaasahan niya na gawin natin yun lalong-lalo na para sa Kanyang kaharian. At ang panghuli po, no, ang sabi ng Panginoon, kapag nagawa mo na itakwil ang iyong sarili, pasanin ang iyong krus araw-araw, sumunod ka sa akin. No? Sumunod ka. Sa The Living Bible, yung salita na follow me, ang ginamit na salita ay keep close to me. Hindi ito pagsunod dahil authority si Jesus na teacher, kundi ito ay intimate na pagsunod. Katulad ng ginawa ng mga disciples na. No? Araw-araw kasama nila si Jesus, natutunan nila kay Jesus paano mag-ministry. Nakita nila si Jesus paano itrato yung kanyang mga magulang, yung mga kapatid. Nakita nila si Jesus paano mag-abot ng mga hindi mananampalataya, mag-minister. Nakita nila si Jesus na i-set aside yung kanyang personal agenda. I-give up yung kanyang preferences, yung kanyang conveniences para matutunan na yun yung discipleship. So this is an intimate kind of following. Life on life. Buhay sa buhay. Kaya sabi ko kanina, no, hindi pwedeng iwalay yung makilala si Jesus at sumunod sa Kanya. So lahat po ng tense, no, na ginamit dito, ang sabi niya, follow me, deny yourself,
carry up your cross, lahat yon ay sa tense ng Greek na ginamit ay ongoing na action. Ibig sabihin, hindi lang isang beses na kailangan gawin, kundi araw-araw na inaasahan ng Diyos mula sa atin. At ang expectation niya, ultimate, hanggang sa dulo, ay sinusunod pa rin natin siya. Madalas sa ating buhay Kristiyano o kahit sa ating church, ang nabibigyan ng emphasis ay yung decision na ginawa natin. No? Naging Christian tayo, tama, dahil tinanggap nga naman natin ang Panginoon bilang tagapagligtas. In fact, mag-undergo ng baptismal class ang bagong miyembro, no, na nagpapahayag na gumawa siya ng ganong desisyon. Pero mga kapatid, hindi natatapos doon yung katotohanan sa Biblia. Hindi ibig sabihin na tumanggap ka sa Panginoong Hesus ay ligtas ka na. Ulitin ko po, hindi ibig sabihin na dahil tumanggap ka sa Panginoong Hesus ay ligtas ka na. Totoo na mayroong assurance of salvation, pero maliwanag sa talata. Hindi lang dito sa Lucas, kundi sa ibang mga talata, na hindi lang yung basehan, no? Matetest yung decision na yon. At desisyon yun na kailangan natin gawin araw-araw. So hindi lang ang tanong ng Panginoon o ang Diyos sa atin ay tinanggap po ba yung aking anak? Ang magiging tanong niya rin sa atin ay naging tapat ba tayo hanggang dulo? Napakinggan niyo po yun? Ang tanong ay hindi lang tinanggap ba natin siya, ang magiging tanong rin, naging tapat ba tayo hanggang dulo? At napakaraming talata para suportahan at bigyan diin yung katotohanan na yun. Bahagi yun ng doktrina na tinuturo nila Pablo. No? At kung titingnan po natin sa ilang version, ang sabi ni Jesus, may kinalaman na yung pagsunod, no, sa ating kapalaran. One day, He will return and everyone will see His power. He will come with God's holy angels and He will have the bright glory of His Father. He will be ashamed of you on that day if you are ashamed of Him now. Yung pagsunod mo ngayon, may kinalaman sa iyong magiging kapalaran. So, ganun din po yung sinasabi sa ibang translation. Following Jesus will determine if we will be with Him when He returns. No? At yung pagsunod natin ngayon, may magkakaroon ng impact kung makakasama ba natin siya na dulo. Binanggit ko na pangunahin itong doktrina kasi makikita natin si Apostle Paul sa Timothy, no? Na i-quote yung doctrine or yung creed na to. Ang sabi niya, kung namatay tayong kasama niya, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung magtitiis tayo, maghahari rin tayong kasama niya. Kung itatakwil natin siya, itatakwil din niya tayo. Kung nakasalalay lang yung pagiging Kristiyano natin, mga kapatid, sa desisyon na ginawa natin ng pagtanggap, after ng baptismal class, pwede na tayong kunin ng Diyos. Tama? Kasi assured na tayo ng salvation. Yun lang naman yung layunin niya, yun na yung objective. Pero hindi lang doon. Kaya ang discipleship ay panghabang buhay. Kaya sabi ni Paul, work out your salvation. Kailangan mong ipakita sa pamagitan ng buhay, sa bunga ng iyong buhay, na ikaw talaga ay disciple, tagasunod niya. Kung magtitiis tayo, maghahari tayo kasama niya. Ang sabi ni Santiago or ni Apostle James, no? Blessed is the one who perseveres under trial, because having stood the test, that person will receive the crown of life that the Lord has promised to those who love Him. Following Jesus will determine if we will be with Him when He returns. Iniwan ko po yung tanong kanina, no? How far will you go to follow Jesus? Nakasalalay sa sagot mo sa tanong na yon kung disciple ka ba o hindi. No, as we end, no, gusto ko po kayong bigyan ng pagkakataon, no, before I close in prayer, na ilang sandali, isang minuto siguro, para tumugon sa salita na iyong mapakinggan. Mamaya, alalahanin natin yung sakripisyo na kanyang ginawa. Pero gusto ko kayong bigyan ng space ngayon para mag-respond. Kung meron kayong gustong sabihin sa Diyos,
pwede po natin gawin sa susunod na 1 minuto bago ako magwakas sa panalangin. Manalangin po tayo. Ama, maraming pong salamat dahil hanggang sa ngayon nangungusap ka pa rin sa amin. Matalas at mabigat yung implication ng mga salita na napakinggan namin ngayon mula sa inyo ngayong umagang ito. Pero kung hindi pa rin po kami sigurado kung tunay na tagasunod kami ni Kristo o hindi, natulungan mo kami. Gumamit ka ng mga tao, gamitin mo ang iglesia para maintindihan patuloy namin ano bang ibig sabihin na maging disciple, tagasunod mo. Kung mga tagasunod mo na kami, at recently nahihirapan na kaming sumunod dahil hindi madali yung inatas mo na tungkulin sa amin. Hindi lang sa paglilingkod sa iglesia, kundi ang ultimate na mission na binigay mo sa amin to make disciples. Make disciples sa aming eskwelahan, sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa lahat ng aming relationships. Tulungan mo kami na mag-endure, magpatuloy ayon sa biyaya na available sa amin. Kasama ang Counselor, ang Holy Spirit na ibinigay mo din sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon, na talagang pag-isipan pa, ipanalangin anong implication nito sa aming buhay. At the end, gusto namin humarap sa iyo. At confidently, dahil sa biyaya na binigay mo sa amin, sabihin na naging tapat kami hanggang dulo. Hindi kami nag-waver. Nanghina, pero nagpatuloy at napanatili yung aming pananampalataya. Katulad ng sinasabi mo sa iyong salita. Salamat po. Salamat dahil patuloy ka namin kasama sa aming lakbayin, sa aming journey of being faithful disciples. Sa iyo po lahat ng papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahalaga na tama ang pagkilala natin kung sino si Jesus upang ang ating samba sa Kanya at pagsigli sa Kanya ay nakaayon sa kung sino siya. Alalahanin natin ngayong araw ko kung sino si Jesus o magitan ng Panginoon. At pinag-uutos sa ako niya sa mga pinag-uutos na gawin natin as regularly as we can. At pag nag-isip natin bakit ba pinag-uutos mo na gawin natin as often as we can. And perhaps kapag ginagawa natin ito sa iba, sa atin ay parang we just do it. Na isang ceremony lang.
gawin natin ang komunyon at sa offer ng suwita. Sa palagay mo, base sa salita niya, una, sa komunyon, inaalala natin na ibigay ni Jesus ang kanyang sarili, ang kanyang buhay para sa atin. God wants us to be reminded of God's loving nature for us at yung kanyang biyaya sa atin. Isipin natin yung mga kapatid, ang Diyos ay binigay ang sarili niya para sa atin dahil minamahal niya tayo, He is a loving God, and He is a gracious God. Kung sapat yung kanyang pagbigay ng kanyang buhay sa krus, because He is a holy God, and therefore sufficient in sacrifice na yun para yung lahat ng kasalanan natin, past, present, and future, ay patay. Alalahanin natin mga kapatid ng Diyos na sinasamba natin ay loving, gracious God, and a holy God. At isipin din natin mga kapatid, kasi Jesus ay nabuhay muli kung kanyang binigay ang kanyang sarili sa krus para sa atin. Because God is a powerful God. Huwag natin paghiwalayan ang mga katangian ng iyon ng Diyos, mga buhay natin, at magigaway natin siya sa pagsunod natin sa Diyos. Ang Diyos ay kapagmahal, loving sa atin, gracious God. He is a powerful God. He is a holy God. Ang imbitasyon sa komunyon ay para sa lahat ng kanyang mga disipulo, ang mga tumanggap na sa Panginoong Jesucristo. At bahagi din ng komunyon ay pag-alala na tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. Ginagawa natin ito hindi mag-isa sa bahay. Ginagawa natin ito na magkakasama tayo sa iglesia kasi tayo bahagi ng isang iglesia. At dinisenyo ng Diyos na tayo ay maging bahagi ng iglesia because through the church, we can serve each other and we can grow and we can be served by others and we can grow. Sa Corinthians 11, sinasabi ni Apostol Pablo, isa pang kailangan natin gawin kapag may communion. At yung itanong natin sa ating mga sarili, tayo nga ba ay sumusunod ayon sa programa ng Jesus? So, tabanggit kanina, yung pagsunod in the Greek language is more having an intimate relationship, walking side by side with Jesus. At ang sabi sa 1 Corinthians, a man ought to examine himself before he eats of the bread and drinks of the cup. For anyone who eats and drinks without recognizing the body of the Lord eats and drinks judgment on himself. May communion kasi nais ng Diyos, check natin ang sarili natin kung tayo nga ba ay namumuhay ayon sa mga. At sa bandang huli, sa verse 26, ang sabi ni Apostol Pablo, for whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes. Paalala sa atin na meron tuloy kami. Buhay mo ng Diyos, may pagbabalik ng Diyos. Pero para sa atin, ang lahat ay haharap sa Diyos. Ang lahat tayo will be judged according to how we live as disciples of Christ. At sana yun ang isipin natin when we partake of itong bread and wine. Iniutos ng Diyos na gawin natin ito. At sa paggawa natin, nalalahanin natin kung sino ang Diyos. At yung buhay natin bilang mga sino ng Diyos. Nais pumintahan na bawat isa na umila dito at kunin ang
the Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance." Ulit po natin, nalalahanan natin ang ginawa ng Panginoong Jesus para sa atin. After supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Do that. Panginoon Jesus, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat sa utos mo na tulad namin ang komunyon at sa this weekend. At sa iyong paraan, paalala sa amin na ikaw ang Diyos na nagmahal sa amin. Ikaw ang Diyos na nagbigay ng buhay para sa amin. At ikaw ang Diyos na banal, na sapat na ang ginawa mo sa krus para sa aming, para sa kabayaran ng aming mga kasalanan. At ikaw ay makapangyarihan Diyos dahil ikaw ay muling bumangon at ang buhay din namin mismo ay binago mo at patuloy mong binabago. Kahit tulungan mo ang Panginoon na patuloy kami magpabago sa iyo at tumakad ayon sa nais mo. At tulungan mo kami bilang bahagi ng iglesia na magtulungan na magamit ang mga biyayang binigay mo sa amin. Na kami ay magpa-sharpen sa isa't isa at i-sharpen ang isa't isa. At masunod ka, Panginoon, sa mga nais mo para sa buhay namin. Pahintulutan mo, Panginoon, na sa pagharap namin sa iyong muli ay makikita mo kami bilang mga lingkod. Salamat sa iyo, Panginoon. In Jesus' name, amen. Bahagi rin po ng ating panambahan ay ang ating magbibigay ng ating mga ikapo. At yun nga po, sabi nga po sa mensahe, piliin natin si Kristo araw-araw at piliin na natin si Kristo sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Natawag ko po ang mga ushers, papaibigin po ang ating offering bags. At bilang ngayon din po ang unang linggo ng buwan, papaikutin din po ang social concerns.
po. Pagkatapos po ng ating panambahan para po sa lahat ng kabahagi ng Praise and Worship Ministry team ay meron po tayong annual meeting na gaganapin from 1 to 5 p.m. Pero pagkatapos po ng service, meron po tayong lunch na provided bago ang ating meeting. So sana po ay makadala tayong lahat. Pagdating po ng Wednesday, 7 o'clock p.m. ang ating prayer meeting dito sa Doña Carmen at si Ate Sita Makasaet ang ating facilitator para po sa araw na yun. Next week naman po, 9:30 a.m. ang ating worship service na pangungunahan po ni James Dayag at ang ating preacher po ay si Tito Joey Tolentino sa 2 Thessalonians 3, 6 to 15, our duty toward the disorder. Wala pong nakatala na may birthday at anniversary sa aking kalendaryo. Para naman po sa ating mga visitors, natutuwa po kami na makasama ulit si Jana na nakasama namin last time sa outdoor fellowship at nandito po siya kasama natin ngayon sa show. Pinsan po siya ni na Miguel Enson. Welcome Jana, sana makasama ulit namin ikaw. Meron na po ba first timer? Ayan po, mamaya po ay babatikan mo tayo. Tumayo po tayo lahat. Tagapin po natin ang paspas mula sa salita ng Diyos. Sabi ni Pablo sa kanyang disciple na si Timothy, "Anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Ang mga narinig mo sa akin na sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. Makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ng kanyang pinuno. Ang isang manlalaro ay hindi maaring manalo kung hindi sumusunod sa mga alituntunin ng laro. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat munang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Totoo ang kasabihang ito. Kung tayo ay namatay na kasama ni Jesucristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo ay nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag siya'y ating ikinahiya, ikakahiya din niya tayo. Kung tayo man ay hindi tapat, siya'y nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaring itakwil ang kanyang sarili. Manatili po tayo nakatayo para sa Pangulong namin. So for us to be able to follow Jesus, we have to let Christ live in us, to give up everything, tulad po ng sabi ni Bella kanina, that following Jesus means giving up your rights to your own life and there's no turning back. Alam natin lahat na mahirap mag-evolve sa mga bagay na nakasanayan na natin. Pero we have to see kung ano nga ba yung will sa atin ni Lord. Para sa atin, kung ito ba ay kalugod-lugod sa Kanya. Tulad ni God na nag-suffer din para sa atin, kailangan din natin maghirap para sa Kanya. We have to rectify our loyalty. We have to declare that Christ is enough for us because He's everything we need. Umawin po na.